DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, July 10, August 10, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Agosto.
pisong rollback sa diesel at gasolina asahan daw bukas. Habagat sa malaking bahagi ng Metro Manila at Luzon. Nararanasan, nagpabaha sa malaking bahagi. Maulan na panahon, tatagal pa hanggang Miyerkules. Pasok sa paaralan sa Metro Manila at 15 lugar sa Luzon, suspendido. Work from home ipatutupad sa government offices hanggang Lunes. Mga bully, maaari na raw isumbong sa DOJ. Traffic enforcer tinodas ng hinuling rider sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, binaha ang nasa 200 lugar sa Metro Manila at Luzon dahil sa mga matinding pag-ulan na dala ng habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, simula noong Sabado, maraming lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, maging ang Mimaropa ang nalubog sa baha. Bunsod nito ang mahigit sa 400,000 katao o 124,000 families na ang naapektuhan, habang nasa 8,300 individuals ang nananatili ngayon sa halos 400 evacuation centers. Sa weather update ng Pag-asa, tatagal pa hanggang sa Miyerkules ang mga pag-ulan na dulot ng habagat dahil sa patuloy itong hinihila at pinalalakas ng bagyo sa labas ng bansa. Nabukod sa Typhoon Dolphin na naglandfall sa China kagabi, nakakaapekto sa habagat ang Tropical Storm Pilu na nasa silangan ng extreme northern Luzon. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang nasa 5 milyong food packs mula sa ahensya, gayon din ang mga gamot na mula sa Department of Health. Ay, ano ba yun? Kaugnay niyan, nasa linya natin ang Pag-asa. Kuha tayo na kumpatsero ng update. Si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang morning! Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay. Nakataas ngayon ang orange rainfall warning dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, portions ng Cavite, Batangas at Tarlac. Yellow warning naman dito sa portions ng Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija, pati na rin sa may Quezon. Inaasahan natin ngayong araw dito sa malaking bahagi pa rin ng Luzon ay patuloy tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Iba na dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na posible na sila makaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon din, meron tayong nakataas na gale warning dito po sa extreme northern Luzon, pati na rin sa western seaboards ng northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na ipagpaliban muna ang pagpalaot dito. Para sa ating mga kababayan dito, lalo na sa Luzon, patuloy tayong makakaranas ng mga pag-ulan, kaya pinag-iingat po natin sila at ngayon po pinapaalalahanan din po natin makinig sa ating mga local government units. Hinggil po sa mga posibleng paglikas na kailangan po nilang gawin dahil inaasahan po natin tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan ngayong araw. Yan po muna latest. Ma'am Chanel, yes po. Ang orange ay heavy. Heavy, tama? Yes po. Heavy rainfall ang asahan. Ang dalas nga naming Makatanggap ng alert. Emergency alert. Opo. Kayo ba nakakatanggap pa ba ng ganon? Sabi Yes po. Alam ko, exempted na kayo dahil nakapag-asa na kayo. Oo nga, ano. So itong, ba't parang kakaiba itong habagat na nararanasan natin ngayon? Walang puklat parang daig ang bagyo eh. Oo. Ang lakas ng ulan, tas malakas din na hangin. Yes po, kasi kung maalala po natin, nasa tag-ulan pa rin naman po tayong season and bagyuhan season po natin ngayon. And then dahil na rin po sa El Nino na mas malakas po yung mga bagyo po natin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Good example po si Dolphin na naglandfall na po dito sa may China po kagabi. So yun po, siya po yung humila ng habagat ng mga nakaraang araw hanggang ngayon po. Kaya nakakaranas po tayo ng malakas na mga pag-ulan. So ito pala hanggang Wednesday pa, gano'n?
Yes po, posible po. Pero sa mga susunod na araw po, hihina na rin naman po yung epekto ng habagat. Pero posible po magdala pa rin ng mga pag-ulan this week po. Kaya possible po pagdating ng weekend, doon pa lamang po Ay, naku. makakapag-start yung mga ating kababayan. Pambira, Matagal-tagal matagal-tagal pala, pa pala to. No? Nakwenta nyo na ba kung gaano karaming tubig? Ilang araw na to ang binagsak ng mga ng habagat na hinila nito mga bagyo? Ay, sa ngayon po patuloy po namin kinukumpute pa po yung data po dahil po yun nga po medyo may conflict na po dahil pumaalala po natin nag-landfall din po kasi si Maymay. Oo nga eh. And, sumunod po dun yung habagat. So, yun po kailangan po natin Parang nag-overlap no? Yes po, tama po kayo dyan. Overlapping. Anyway, kaya naman natin tinatanong dahil alam mo ang parang benchmark niyan lagi yung Undoy. Ayun tama nga, po. oo. Ganun nga eh. Yung bang tubig nitong mga nakaraang araw na to, say 3 days, parang Undoy ba yan o hindi naman? Sa current pong analysis na hindi naman po kasi yung Undoy po nasa 560 sa isang araw lamang po. Pero ngayon hindi naman po umaabot ng 560 po dito sa Quezon. Oo. Pabugso-bugso lang na Na malakas. bubuhos ng malakas, may kasamang hangin pero titila. May time pa nga kahapon na umaraw Nung hapon, Nung mga hapon alas 3 ng hapon, nakala ko, ayos na. Ayos na. Nung pala, pinatikim lang tayo. Magsasampay na sana ako, Chanel So, yung pala mga kababayan natin ay makakakita lang talaga ng maganda ng araw sa bandang weekend na. Yes po, pero yung po yung mga kababayan natin sa Visayas, Mindanao, nakakakita na po sila ng araw. Ayun, mabutit nabanggit nyo yan. Itong buong matinding habagat na to, hanggang saan umaabot, Ma'am Chanel? Sa ngayon po, Luzon at western section ng Visayas. Luzon and western section ng Visayas. So yung most part of Visayas at Mindanao, fair weather sila doon. Apo. Ganun pala, no. Kaya pala pinapawisan si Kuya Angel, galing Davao Galing Davao si Kuya Angel eh. Ate Chanel, maraming Salamat. salamat. Ingat kayo sa Pag-asa. Salamat po. Si Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. ACS Balita. Engineer Tony Nanggel, kumusta ba dyan sa Kabanatuan? 6:12 ng umaga. Punta naman tayo sa good news. Meron daw pong nakaambang malaking tapyas presyo sa produktong petrolyo bukas. Batay sa Minaf Plat, Singapore, nasa 450 to 5 pesos ang maaaring mabawas sa presyo kada litro ng diesel at gasolina. Aba, good news yan. So ano ang dapat gawin? Aba, magpakarga na kayo ngayon. Parang Ray, ano, yun, tama ba? Parang may gasolina kasi katon niya. Ayon sa DOE, epekto ito ng maganda indikasyon sa diplomasya sa pagitan ng Amerika at Iran. Eto pa isang good news. Yes, good news. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. Ayon sa may-ari ng Meralco na si Joe Zaldariaga, bunso dito ng 9.5 billion pesos refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission sa halos 8 milyong customer. Kung susumahin, aabot sa 59 centavos kada kilowatt hour ang refund na posibleng matanggap. Ngunit nilinaw nito na maaaring mabago ang halaga dahil sa ibang dagdag singil kabilang ang 8.7 billion under recoveries at pagtaas ng fit-all bilang suporta sa renewable energy projects. Ngayong araw, i-anunsyo ng Meralco ang pinal na halaga ng mababawas sa presyo ng konsumo bawat kilowatt hour. Alas 6:14 na ng umaga, kumusta po sa inyong lugar? Meron bang mga baha? Meron bang nangangailangan ng saklolo? Ayan, Oo, may mga, alam mo, pagka tumingin ka sa social media ngayon, puro experience ng ating mga kababayan na pinasok na. Si Mother nga At hindi na naiba pa si Mother natin. Oo. Si Mother ho namin dito, si Malu Cabral, hindi nakapasok dahil Pinasok daw ng tubig yung kanilang bahay. Sinend pa sa akin yung picture ng mga kawali, kalderong hinuhugasan niya dahil nalubog sa baha. Oo. Hindi nang nangyari. Saan yung kay Mother? Saan sa Cavite? Cavite. Saan sa Cavite yung kay Mother? Kaya sumisigaw ng flood control. Yan ang kaagad na Bacoor, sa Bacoor pala. Yan ang kaagad ang isisigaw ng mga naaapektuhan itong mga pagbaha ngayon. Problema ngayon, yung mga papasok,
yung mga papasok nababaha. Ayan, oo. Nababaha. Yung lugar na pinapasukan nila, walang baha. Oo. Pero yung dadaanan, baha. Halimbawa, puntahan natin si RH6 Sherwin Alfaro na meron daw pong baha dyan sa PO Campus sa ba yan? Maynila. Ayan, kinaroroonan niya. Nakalusong siya sa tubig. RH6 Sherwin Alfaro, Sherwin! Sherwin! Come in, Sherwin! Jerry Anthony. Sayang, no? Ayan, Pero puputol-putol. may maganda. Ayan, may video. Lapit ka ng konti, lapit ka ng konti. Ayan. Lapit pa. Lapit pa. Yan, Ayan, okay. Jerry okay. Naku, napuputol. Magpasalamat sa mga residente dito sa bahagi Malate, Maynila dahil hindi pa umaabot ng hanggang leeg yung baha dahil zoom na lang kaya yung audio. Zoom na lang yung audio. Oo, Yan, lipat tayo sa audio. Ayan. Jerry Anthony, pasalamat na lang din daw yung mga residente dito sa may bahagi nito ng PO Campus sa Malate, Maynila dahil di pa umaabot ng hanggang leeg yung tubig baha dahil mula nung Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo pabugso-bugso yung pagbuhos ng ulan hanggang dito pa lamang yung baha sa may bahagi nitong Espiritu at kanto ng PO Campo. Pero pagdating mo doon sa may bahagi ng Consyu hanggang sa diretso na yan ng Senggalong aabot na hanggang Hita yung baha. Kung kaya yung mga maliliit na mga sasakyan na dumadaan dito sa PO Campo patungo ng Taft Avenue, minsan nagiging trap ito sa mga sasakyan dahil para ilan makikita sa dulo na may mga ilan ng magbabagal na mga sasakyan na tumatawid o kaya dumadaan dito sa diretso dahil sa sobrang lalim na nung baha doon sa may bahagi ng patungo ng Singgalong. At ito yung daan patungo ng De La Salle sa Taft Avenue kung saan pagtawid mo naman ang Estrada sa likod dito, napakalalim na rin ang tubig baha sa kasalukuyan. Maabot na rin mula Binte hanggang Hita Matindi yung pala, lalim ng tubig sa may bahagi ng Estrada na siyang pangunahing ruta ng ilan sa mga sasakyan na tumatawid nga mula sa Quirino o dyan sa may bahagi ng South Superhighway patungo naman dito sa may bahagi ng Taft Avenue. Pero doon sa mga nagtatanong kung bahaba dyan sa may Rizal Memorial Stadium na isa rin sa mga perennial na binaba ang lugar. Dahil nga itong mga area sa ito ay dinadaanan ng Tripa de Galena na siyang lumalabas sa Manila Bay. Ang nangyayari, naiipon at umaapaw yung Tripa de Galena dahilan para sa bumaha dito sa mabababang lugar na sa Malate. At kapag humupa lamang yung Tripa de Galena, saka lamang uhupa yung mga baha dito sa mga interior streets sa bahagi nitong PO Campo, Estrada, dyan sa may bahagi nitong Taft Avenue hanggang dyan sa may Rizal Memorial Stadium. Sa may Rizal Memorial Stadium, kapansin-pansin, hindi pa ganun kataas yung tubig baha hanggang bukong-bukong pa lamang. Pero inaasahan nga natin na dahil madilim yung panahon, maghapon pa rin inaasahan yung pag-ulan at nasa ilalim ng orange rainfall warning ng Metro Manila, maaring lumakas pa yung baha dito sa bahagi dito ng Malate, Maynila. Sherwin, narinig mo kami, Sherwin? Ayan. So, yung nasa likod mo, saan papunta yung nasa likod mo niyan? Papunta to ng Taft Avenue sa may Singgalong. Lasal. Oo. So, nakaharap ka Ayun. sa papunta ng Ross Boulevard, tama ba? Hindi, dito sa South Superhighway. Ano Sa kabilang side siya. Kabilang side ng Ocampo yan. Oo. Kabilang side ng Ang isa pang lumalalim talaga dyan sa may yung kanto ng Taft Avenue di ba? Yan, lumalalim ito doon. talaga sa bahagi ito ng Mas malalim doon. Dito, tuhod na ng tao yung lalim ng tubig baha doon. Kung dadaan yung mga sasakyan, umabot ng tire deep. Ayun nga sa ilang mga residente rito na kanina kausap natin, hindi pa raw ito yung mataas na naranasan nilang baha. Dahil yung ilan sa kanila, hindi na nakakalikas, dyan na lang sa second floor stay. No? Buti walang pa. Pero yung loob ng mga bahay, tignan mo hanggang dito na rin yung baha. Sa bahagi ng Buti nakabota ka ba? Bota ba yan? Matindi yung suot mo, Sherwin kahit na hanggang dibdib ang tubig, hindi ka babahain, ano? Ayos Oo, sakto. Dito na binabasa. Paano pag nawiwiwi ka? Tatanggalin. Tatanggalin naman. Akala ko merong zipper. Wala zipper. Diaper. Pag may zipper yun, basa ka rin.
wala bang extra yan? Magkaroon man Parang naman kami yan. Parang gusto lumusong ni Kumbachero sa... Gusto kong maglaro sa baha eh. Naku, wag na. Delikado yan. Dahil kanina nga doon sa may Pasig Line, dyan sa may bahagi ng San Andres, Maynila, nagulat ako yung mga bata, naglalaro pa. Naku. Alas 4 ng madaling araw, nagsasandukan ng tabo ng baha. Naku, Parang Mario Joseph. iniisa nila mga tubig, napakalinis. Pero yung lugar mo, mabuti passable pa. Ayan, may mga dumadaan. Pero palagay ko sa Gawiron, mas malalim yun eh. Parang sabi nga ni Sherwin kanina, parang trap eh. Parang aakiting kang papasukin ka eh. Pero sa dulo, Pagdating doon sa dulo, doon ka na magdadalawang isip kung didiretso ka pa, lalo kung maliit kang sasakyan, kaya maaaring lumubog yung kalahati ng sasakyan mo. Kung ang sasakyan mo, kagaya ng mga Corolla o kaya mga yung mga Vios, sedan, o mga kaya sedan, yung mga sedan type, na maaaring malubog ng kalahati ang sasakyan. Pero yung mga malalaki, kagaya ng mga Fortuner, yung mga van, mga Hilux, tire deep. Ibig sabihin, ganun kalalim. Yung tubig hanggang mga tuhod o hanggang pinte. yung bang pinakita mo nandun sa second floor, wala ba silang pasok? Wala kayong pasok? Wala. Wala, ayos. Dahil baha. Dahil daw Dahil baha. baha. Yan, wala silang pasok. Dinesisyon Dahil baha. Dinesisyon nila. Okay. Kaya naman sa kanila may second floor. Decision. Hanggang gaano daw Kasi nga, kalalim? mahirap naman na susot ka. Hanggang gaano daw kalalim dati ang inaabot diyan? Hanggang dip-dip yung tubig dito Ay, kapag sus. umapaw talaga ng tuluyan. Malaking improvement na pala yan. O may flood control. May flood control pa dyan. Hindi, importante naman yung pag bumaha na ganyan, magsasubside. Sana magsubside agad, O daw, nung Webes, Biyernes, dire-diretso yung ulan. Pero pag humupa yung ulan, humuhupa na rin yung tubig. Ayun. Pero nung Sabado, Linggo, na halos sa oras lang yung pagitan ng paghupa, hindi na bumababa yung Parang tubig. hindi makahinga, Kaya nagtatakot sila na baka magdire-diretso. Kaya yung mga poste dito may mga pintura na hanggang gitna nitong poste. Palatandaan na maaaring umabot dyan yung tubig baha. Ayun. Okay. Sherwin, mag-ingat din kayo ano kasama natin dyan. Thank you, Sherwin. Maraming salamat. Katunying ka, Jerry. Live mula pa rin dito sa May Malate, Maynila. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro, DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung mga nakasubaybay sa atin, balitaan nyo naman po kami, no? Kapag kung ano man po ang sitwasyon sa inyong lugar, gaya na nabanggit ko kanina, baka may mga kailangan ng rescue dyan, tayo na po ang magko-coordinate sa mga otoridad. Doon po sa nagtatanong kung may pasok, mamaya ay iisa-isahin natin ang mga lugar na walang pasok. Sinuspindi po ng Malacanang ang face-to-face classes sa Metro Manila at iba pang lugar at pati sa government offices, Kumbachero. Pati government ito, offices. basahin na nga natin. Basahin na nga natin, ano? Ito pong face-to-face classes sa Metro Manila at 15 mga lugar sa Luzon dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa Memorandum Circular number 123 ng Malacanang, ipatutupad po ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maliban kung may ibang direktiba ang kani-kanilang local chief executive. Sakop nito ang nabanggit na natin yung Metro Manila. Ito pong Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Ipatutupad po naman ang work from home sa mga empleyado ng gobyerno sa nabanggit din ng mga ahensya o lugar. Magpapatuloy po naman sa operasyon ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para po naman sa mga pribadong kumpanya, halimbawa yung mga restaurant, Kumbachero. Mga planta, manufacturing plant, mga opisina, bahala na raw po ang management ng inyong kumpanya kung magsususpindi ng trabaho o kaya magpapatupad ng alternative work arrangements. Ayan, sa sitwasyon ngayon, talagang maraming, kahit sa private sector, Kumbachero, sigurado maraming magsususpindi ng pasok niyan. Sa ganyang sitwasyon. Pero alamin po ninyo, hindi naman dahil sa
Sinabi namin dito na maaaring makipag-usap kayo sa sinuspindi HR nyo nyo. na. Oo. Okay, sa mga immediate boss ninyo. Alamin nyo na muna. Pero yan sa gobyerno ay skeletal force karamihan. Yung mga kailangan po sa ganitong sitwasyon ay may pasok. Pero yung ibang mga opisina ay sa gobyerno ay wala pong pasok ngayon. Alas 6:25. Work from home. Work from home. Hindi sila papasok sa opisina. Alas 6:25 ang ating oras. Susunod! Dito mo! Secretary Vince Dizon, nagmura! Na naman! Nadadalas magmura, natututong magmura itong si Secretary Vince Dizon, ha? Ba't kaya? Napapamura. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita 626. RH number 1. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Washing machine detergent. May triple stain-away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Sherry Baha. ACS Balita. Ay! Pwede ho kayong magbigay ng update sa inyong mga lugar ho habang kayo lalo na yung mga walang pasok o kahit na work from home nang mabalitaan din naman ng ibang mga kababayan natin ang iba pang lugar. Ayan. Nasa mga kung saan kayo naroroon. May ilang mga nagte-text dito.
Pakibisita raw ang flood control sa Mabini, Batangas. Mabini? Oo. Hindi na nalilinis ang kanal buhat ng ginawa ng ilang dekada na. Sabi ni Hilario sa TV, Good morning ka Jerry and Katunying, hope all is well. Sobra ang lakas ng ulan at hangin dito sa General Trias. Ayan ako, ayan. Walang tigil ang ulan. Baha na mga kalsada, ingat po ang lahat. Yun talaga, ganun nga ang kailangan. Ingat tayo ho. Binahabigla kahapon ang barangay namin sa Lingayen. Inabot ang family home. Nagbukas pa ang Ambuklao at San Roque Dam. Wala raw abiso, sabi ng mga relatives. Sabi ni Ka Sorgie Jimenez. Binabanggit din yung isang kababayan na Bacoor naman to. Ito, sa Bacoor. Ayan, dyan sa lugar nila, Mother. Sa Aguinaldo, baha sa Aguinaldo, Bacoor. Oo. Sa Kalumpit po kaya paano? Uuwi po sana kami. Nako, ayan talaga. Yung Kalumpit, isa sa lugar na binabahayan. Ang tanong, kumustahin nga natin mga dam, kumbachero? Oo nga. Eto na pala. Alamin natin, kumustahin natin kung yung mga tubig ba na to nasushoot. Nasushoot ba yan sa mga dam? May pakinabang ba tayo dito? Si si Eileen Abelardo, hydrologist, Pag-asa Hydrometeorology Division. Ayan nabanggit ko. Hindi ka na burol. Pag-asa Hydrometeorology Division. Hydrometeorology Division. Ayun. Kaya pala. Si hydrologist Eileen Abelardo. Ma'am Eileen, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Apo, Ma'am Eileen, makikibalita na kami sa mga dam natin. Kumusta naman po ba? May mga nagtapon na ho ba ng tubig? Yun nga po, no? Doon po sa mga minomonitored po nating major dams dito po sa Luzon, 3 na po sa mga dams po na ito yung patuloy po na nagpapakawala ng tubig. So, una nga pong nagpakawala is yung nandun po sa Ambuklao at saka yung Binga Dam. Ambuklao ang Binga. Nung August 7 pa po sila nagsimula ng magpakawala Biyernes, ng tubig. Opo, at kahapon naman po nagpakawala na din po ng kakaunting tubig naman mula naman po dito sa Ipo Dam. So 3 po. Ipo Dam. Opo. Bakit po nagpapakawala ng tubig yung mga yan, Ma'am Eileen? Yes po, dahil nga po meron po tayong nakaset na normal high water level nila o yung pong spilling level nila. So malapit na po kasi sila doon para hindi po yung talagang masagad doon sa may spilling level po nila, nagpapakawala po sila ng tubig. Para hindi po yung talagang sobrang mapuno yung tubig po doon sa mga dam po na ito. Yung mga dam po ba na yan bago itong mga ulan, kasama ba yan sa mga inaabot na ng critical level sa kakauntian ng tubig? Ang Binga Ambuklao naman po ay hindi siya. So, baga normal yung pong level ng tubig dito. Talaga pong nasa mababa na level ng tubig is yung Angat Dam talaga. Yung Angat po ay umabot ng yung kakabahang no? Sa yung level niya kumunti talaga yung pero umanggat na ang tubig niya ngayon. Umangat na. Umangat na. Ano na ho ang level diyan sa Angat Dam, Ma'am Eileen? Opo, ang latest po kasi na meron tayo is yung 1 PM kahapon pa, 164.38 meters na. 164. So kung ikukumpara po natin ito dun sa may pinaka-lowest na reach niya po na 150.60, mataas na po yung... Naka 14 meters na pala, Oo, lalo na ngayon siguro yan. Oo, lalo ngayon. Ano po ba ang kanyan, yung spilling level naman? Ang normal high po niya sa ngayon ay 210, so malayo. Malayo pa. 46 meters pa po. Opo. So kailangan pa pala ng mag-ipon dyan sa Angat, Sana dyan na lang ma-shoot muna yung mga ulan. Wag na sa mga... Hindi ba pwedeng yung tinatapon ng Binga at saka Ambuklao, tsaka ng yung Ipo, dalhin natin dyan sa Angat? Layo Opo, yung pong Ambuklao Binga po kasi sobrang layo po. Layo. Sa Benguet po kasi itong dalawa nito. Pero yung Ipo... nasa Bulacan naman po ito. Pero nasa baba po ito kasi ni Angat. Nasa baba. Nasa baba lang siya. Yung Pantabangan, Ma'am Eileen. Ang Pantabangan naman po, kahapon ng alauna, 181.65. Tumataas din po naman ang level ng tubig ni Pantabangan, pero mababa pa din po siya.
Yung pong rule curve na 28 meters pa po. Oo, actually, tama ka doon, Ma'am Aileen, dahil recently, marami tayong mga kababayan na magsasaka ang nahihirapan sa tubig mula sa Pantabangan. Ngayon, umangat-angat na, pero ang layo pa rin yan. Malayo pa rin 212 pala. yata yan ang Normal level. Normal level? 216 po. 216. 216. Ilan ngayon ulit? 180. Ang ngayon po, 181.8. 181 pa, malayo pa, ano? So parang kakailanganin pa natin talaga na marami pang ulan. Opo, dito po sa mga dam na ito. na nandito po sa bandang Silangan. Ang mga binabanggit natin, mga dam dito sa Luzon. Meron bang dam na yan sa Visayas na kinakapos din ng tubig? Sa ngayon po kasi, wala po tayong mga minomonitor na dams sa Visayas, Mindanao. So, Mm-mm. wala po tayong nakokolektang mga data. Pero may mga dams naman po din doon na minomonitor po ng mga LGU or NPC and NIA po. Ito nga palang La Mesa Dam, minomonitor nyo rin mo ba ito, Ma'am Aileen? Opo, meron din po tayong monitoring dyan. Kahapon po, 1 p.m. 79.79 meters po siya. 79. So, ang overflowing level naman po niya is 80.15. Konti na lang. Opo. Kusa naman niyang umaapaw, no? Wala siyang, walang gate valve yan, eh. Yung palang isa, yung sa Rizal, yung pagka umapaw, Marikina River ang dadaanan. Ano nga yung dam na yun sa Rizal? Wawa po. Wawa. Kumusta Dam. po yung Wawa? Ang meron lang po tayo, wala po kasi yung sa mismong, yung lumang Wawa. Ang upper Wawa po, 135 to 136 po yung level niya na nakukuha po natin. So, ang spilling level po kasi ni upper Wawa, 135 meters. So, lahat po ng mataas doon ay kusa din pong nilalabas or nag-overflow po sa upper Wawa. Teka, ba't nabago yung picture ni Ma'am Aileen sa TV? Siya di ba yung kanina? Baka iba yung picture na nilagay nyo, ha? Ma'am, pasensya na. Siya rin. Kasi yung unang picture na pinost namin, ma'am, dito, habang ini-interview namin kayo, parang nung high school yata high school kayo pa lang nun. yata kayo nun. At least, ngayon mukhang college na kayo. Dito pa sa pangalawa. Ma'am Aileen, salamat po. Ano bang kurso nung hydrologist? Naging hydrologist, Ma'am Aileen? Pwede po kasi mag-start ng kurso ng mga engineering or mga ganong related courses po. Kayo po ba? Ano pong nang kinuha nyo? Ako po, ang bachelor ko po ay meteorology po. May meteorology. May meteorology. Saan ho yan? Sa UP, ganon? Ay, hindi po. Nung time po namin, under pa po ako ng Central Luzon State University. Si LSU? Si LSU. Sa Muñoz? Sa Muñoz? Po, Muñoz Nueva Ecija. Kaya pala maganda kayo. Taga Nueva Ecija kayo, Alam mo naman tayo mga taga Nueva Ecija, nagiging mayabang pag umuulan. Okay, Ma'am Aileen, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat din po. Magandang umaga po. Aileen Abelardo, hydrologist ng Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Kinabahan ako Baka kanina pa nakababad yung picture ni Ma'am Aileen doon. Baka iba yun. Buti na lang at siya rin pala yun. Eto na, napamura sa galit si Secretary Vince Dizon ng personal na makita ang mga uka-uka o potholes sa kaaayos pa lang, kagagawa pa lang na EDSA busway sa may bahagi ng Estrella sa Makati. Nako, mabuti na lang at hindi na tayong magmumura, kumpatsero. Kahit na hindi naman tayo talaga nagmumura, ay yung iba nating mga kababayan, inako na ni Secretary. Siya na ang nagalit. Kasunod ito ng ginawang pag-iinspeksyon ng kalihim alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking maayos ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa kalihim, ang mga naturang uka ay bunsod ng naipong tubig dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na sumisira sa asfalto. Kaugnay nito, agad na ipinagutos ng kalihim ang paglalagay ng gaps o mga uwang sa pagitan ng mga barrier upang hindi maipon ng tubig ulan sa dedicated bus lane. Bukod dito, papalakihin din ang mga drainage inlet at ayusin ng kontraktor ang mga naturang uka nang walang dagdag na gastos sa panig ng gobyerno. Ba nangyari nito kabago-bago? Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir.
Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh, oh. Ayan oh, hindi gumalabas oh. Kita mo doon oh, tinan mo, ayan oh. Hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot oh. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, ayun, oh, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman lang na-anticipate yun? Ayun, ang sinasabi natin. Diyan pa lang sa busway yan. Sa busway pa lang yan. Napakaraming ganyang lugar. Similarly situated. Oo, totoo. Na Minsan kasi naman, papaya ang mga contractor minsan hindi nila alam na nila ang ganun. Oo. Hindi pa na ginawa ng paraan. Common sense naman yun, alam kumbatsero. nila, mga engineer yung mga yan engineer. Saka alam naman, lalo na asfalto, pagka nababara ng tubig yan, tutungkab yan. Wala na yan. Sabihin pang makapal yan. Masisira. Ang ganda pa naman na itsura yan, ipinapakita noong una. Oo, kaganda, kakinis eh. Tuwan-tuwa tayo. Nako, pambihira naman Gumuho po ang bahagi ng pader sa Forbes Park sa Makati. Kasunod ng malakas na pag-ulan dahilan para maapektuhan ang daloy ng trapiko sa EDSA. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon na diskubreng hindi reinforced concrete at bakal ang naturang istruktura, kundi drywall at tubular framing lamang na ginawang o pinagmukhang solid na pader. Ayon kay Dizon, delikado ang ganitong pagkakagawa dahil maaaring bumigat ang lupa kapag nababad sa ulan at tuluyang bumagsak ang pader at yun nga nangyari. Iniutos na ng kalihim ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagpatayo ng pader at kung gobyerno, homeowner o pamunuan ng Forbes Park ang responsable. Ipapatawag din ng local building official ng Makati. Sa ibang balita, pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at ilang animal products mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe. Ito'y matapos makumpirma ang mga kaso ng food and mouth disease sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Sa kautosang nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinagbabawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD. Gayun din na ilang produkto gaya ng skeletal muscle meat, sungay at animal semen. Ayon kay Jr., bahagi ito Sino? Secretary Laurel Jr., bahagi ito ng patuloy ng pagsisikap ng bansa na maprotektahan ang livestock sector. Iyanig po ng magnitude na 4.9 na lindol ang Eastern Samar kaninang alauna ng madaling araw. Ayon sa PBOX na itala ang epicenter na lindol sa timog kanluran ng Maydulong. Tectonic ang origin nito at may lalim na 34 kilometers. Patay ang isang traffic enforcer matapos barilin sa ulo ng sinitang rider na hindi nagsuot ng helmet sa Dasmariñas. Lumabas sa investigasyon na abala ang traffic enforcer sa kasagsagan ng pagulan nang sitahin ang suspect at inimpound ang sasakyan nitong motorsiklo. Ilang oras lamang ang bumalik ang rider at tinangkap ang suhulan ng enforcer pero tumanggi ito kaya nagkaroon ng pagtatalo at dalawa at nauwi sa pamamaril. Sa lukuyan nagsasagawa ng manhunt operations ang mga pulis. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay! Kahit po tayo'y inuulan na minsan ay sinasabayan ng malalakas na hangin na naging dahilan din ng mga pagbaha, abay tuloy pala ang pamimigay ng pera. Aba. Ang malakas promo. Sangka pa. Kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay dyan daw po sa Palanan, Barangay Palanan. Dyan sa Makati. Ayan. Palanan dyan. Sa Makati. Hindi ba sa Dian yan? Ano ba yun? Dian. Lugar talaga yun. Dian. Dian. Sa Dian Street. Dian. Dian Street. May street palang ganun. Sa Palanan, Makati. Ayan. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! The word of the day ay rain. Ulan. Rain, go away. Yan ang pero sabi ng mga
nangangailangan pa ng tubig, rain, come here. Come in. Yung iba, go away. Lalo na yung mga binahana, kumbatsero. Yung mga nalubog na sa baha, mga naglilimas ngayon, o kaya nakababad pa rin. Talagang isusumpa mo ang ulan. Pero sa mga lugar na kailangan ng ulan, lalo na ang mga magsasaka natin, yan ang hinahanap-hanap. Actually, kumbatsero, dito mo makikita yung paulit-ulit. Para tayong sirang plaka. Pagka panahon ng tag-ulan, binabaha tayo. Sobra-sobra sa tubig. Pagka naman tumigil ang ulan, tagtuyot, kapos tayo sa tubig. Tagtuyot naman. Tagtuyot tayo. Samantalang may mga pamamaraan naman kung paano mag-iipon ng tubig. Sa dinami-dami na ginastos ng pera ng gobyerno, actually, pag narin ang magandang makausap diyan, kumbatsero, si NIA Administrator Eddie Guillen. Sabi niya, dapat ang flood control project ay ipunan din ng tubig. Yung flood control projects para multipurpose. Nakaka-prevent ka na ng flooding. Nakapag-iipon ka ng tubig at hindi ka kakapusin. Hindi yung pag umuulan na ganito, tinatapon mo lang sa dagat yung tubig at yung dadaanan, nababaha pa. Yun nga, dapat napeperwisyo pa yung ating mga kababayan. Dapat ganun ang ginagawa natin. Tama ba, Engineer Bernard Castro? Diyan sa Cavite. Sila raw ay nandyan sa... Saan ba ito sa Cavite? Bacoor. Continuous rain ang nararamdaman daw nila. Kaya nagtagumpay ang kanyang anak na si Draymond dahil walang pasok. Si Administrator Guillen minsan nga, meron kasi siyang kinuwento sa akin minsan, kumbatsero. Yung mga dam, yung matataas na dam, yun ang sasalo ng tubig. Para wala, pagka bumaba, kakaunti na lang ang tumatapon, dadaan sa mga waterways natin. Dapat talaga ganun. May ganun. Sabi niya, ilan lang yan. Mahal, pero ilan lang yung kailangan mong itayo na ganyan sa buong bansa. Tapos hindi ka na kakapusin ng tubig hindi pag ka sa panahon ng tag-araw. So pagka may tagasalo sa taas, ang tatapon na lang sa ibaba ay tubig na kayang-kaya na ng mga waterways natin. Yan siguro ang kailangang pondohan na ng husto ng gobyerno. Mahal lang, sabi niya, mahal. Mahal Pag samasamahin mo yung ginastos sa flood control project na yan. Talaga naman. Jerry Anthony Taberna Oras po natin. Achi, Mr. Jerem Tang, Lakyam Siapuehon, 6:48 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Halina't gumisi